Magandang gabi mga kasirin! Welcome back sa ating show kung saan ang bawat kwento ay may aral. Ngayong gabi, may kwento tayo tungkol sa isang batang nahulog sa maling desisyon. Pero natutong magbago at magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili. Makinig kayo mga kasirin, dahil ang kwento ni Sarin ay magbibigay sa atin ng mga leksyon tungkol sa pagmamahal, pagkakamali at pagpapatawad. Ako nga po pala si Sarin. Isa akong babae na pabalik-balik sa magkasunod na landas. Yung isang landas na puno ng pangarap at pag-asa. At yung isa naman ay puno ng sakit at pagkatalo. Hindi ko naman talaga sinadyang dumaan sa madilim na landas. Pero minsan, hindi mo na talaga alam kung paano ka nakarating doon. Nandyan na lang. Andyan na sa harap mo. Tapos hihilahin ka na lang ng mga pagkakataon. Matagal na akong nagsimulang magbago, pero hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na nagsimula, ang lahat ng mga maling desisyon ko. Dati akong addict, alcohol, drugs, kung anong ikakasaya ko sa gabi, yun na ang ginugol ko. Hindi ko naman ito pinili, pero yun ang naging pag-escape ko. Kung ano man ang naging dahilan ko sa mga kasalanan ko. Wala nang makakapagpaliwanag kung gaano kahirap labanan ang mga pagkatalo sa sarili. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa relasyon namin ni Ricky, yung stepfather ko. Parang sa una, simpleng pamilya lang kami, pero ang hirap magpaliwanag ng mga bagay na hindi mo rin maintindihan. Hindi ko siya naisip na ganoon, na magiging isang malaking bahagi siya ng buhay ko. Pero sa mga hindi inaasahang pagkakataon, doon ko siya nakatagpo ng isang hindi inaasahang kalaswaan. Ricky? Si Ricky ay hindi lang basta isang ama sa buhay ko. Siya'y isang pogi at hot na lalaki. Isang lalaking hindi mo aakalain na magiging stepfather ng isang babae tulad ko. Matangkad, may katawan, at lahat ng babae sa paligid ay laging nakatingin sa kanya. Kung tatanungin mo ako dati, hindi ko siya makikita ng ganito. Hindi ko siya tinitingnan bilang isang lalaking may kaguluhan sa katawan, kundi bilang isang lalaki na binigyan ako ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos na buhay. Pero, lahat ng iyon ay nabura ng magsimulang magbago ang mga bagay sa amin. Hindi ko pa alam kung bakit ko siya nagsimulang tingnan ng ibang paraan. Hindi ko pa alam kung bakit kahit masakit ang mga nararamdaman ko, patuloy kong hinahanap ang mga paraan na magbibigay sa akin ng aliw, pati na ang mga bagay na magpapalakas sa sarili ko. Ang kabanatang ito ay ang pagsisimula ng aking laban sa aking sarili, sa mga desisyon ko, at sa masalimuot na relasyon ko sa pamilya ko, lalo na kay Ricky. At kahit hindi ko pa masyadong naiisip ang mga mangyayari sa hinaharap, alam ko na ang landas na tatahakin ko ay puno ng pagkatalo. Ngunit marahil, may pagkakataon pa na makakabangon ako muli. Wala akong masasabing dahilan kung bakit nagiging ganito ako. Hindi ko alam kung paano ako nahulog sa 100% na pagkatalo. Hindi ko na kayang balikan ang mga simpleng desisyon ko. Nasa gitna ako ng isang kaguluhan na hindi ko na kayang itago. Si Ricky, sa mga mata ng iba, siya ang mabait at responsable kong stepfather. Ngunit sa mata ko, siya ang simula ng lahat ng kasalanan ko. Hindi ko alam kung paano ko siya tinitingnan ngayon. Hindi ko na kayang magpaliwanag sa sarili ko. Pero sa tuwing magkasama kami, parang may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, may mga gabing tahimik lang kami sa sala. Nandyan lang siya, nagbabalita ng mga kwento mula sa trabaho, at ako naman, tahimik lang na nakikinig. Pero may mga pagkakataong sumasagi sa isip ko kung paano ko siya tinitingnan. Pati na ang katawan niyang malaki at matipuno. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Pero alam ko, nang magsimulang magkausap kami ng mas madalas, nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. May isang gabing hindi ko malilimutan. Ako lang ang nandoon sa bahay at si Ricky
Kakatapos lang magbukas ng beer at naupo sa tabi ko sa sala. Ang init ng katawan ko. Parang may kakaibang nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. At si Ricky, hindi ko alam kung bakit. Nagbago na ang dating kanya. Hindi na siya katulad ng dating Ricky na mabait at kalmado. Tinutukso-tukso niya ako sa mga kwento niya. Mga salitang hindi ko inaasahan. Anong nangyari sa'yo, Sarin? Bakit parang iba ka ngayon? Tanong niya habang nilalagyan ng yelo ang beer niya. Hindi ko na nasabi sa kanya na nararamdaman ko na may iba sa kanya. May tila alingaw-ngaw sa kanyang mga mata. Parang may ibang ibig sabihin sa bawat ngiti at titig niya. Tapos, hindi ko na siya kayang pigilan. Tumayo siya at nilapitan ako. Wala ka bang nararamdaman? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalim at naglalaman ng isang uri ng kalibugan na hindi ko kayang labanan. Tumagilid ako at napansin ko ang kamay niyang unti-unting lumalapit sa katawan ko. At dun, nagsimula ang lahat. Isang malamig na gabi, isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, isang pagbabalik loob sa desisyon na sa una, hindi ko naisip na magaganap. Hinalikan niya ako, hindi ko siya pinigilan. At sa kabila ng mga kalituhan sa loob ko, naramdaman ko ang katawan ko, na tila nakadama ng init. Isang init na matagal ko nang hinahanap. Isang init na hindi ko alam kung anong epekto sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa katawan ko, at ako mismo, hindi ko na kayang magtakip pa. Ang katawan ko ay sumasabay sa mga galaw niya. Ang mga labi ko ay hindi kayang sumalungat sa tinig ng kanyang mga halik. At doon ko na-realize, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, ang mga nararamdaman ko, ang mga sakit ko, ang mga pangarap ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan namin. Wala akong masasabing mali, pero ramdam ko sa bawat galaw namin na parang isang kasalanan na hindi na kayang ibalik sa normal na buhay. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya o kung siya ba'y may nararamdaman ding ganito. Nang matapos ang gabing iyon, umalis na siya at iniwan akong mag-isa. Magulo ang isipan at puno ng guilt. Hindi ko na alam kung paano magsisimula muli. Ang hirap. Kasi alam kong mali ang ginawa ko, pero ang pakiramdam ko, may matinding kagalakan din akong naramdaman. At yun ang pinaka nakakatakot, dahil sa lahat ng ginugol kong taon, sa bawat pagsubok, sa bawat sakit, ito ang unang pagkakataon na natutunan ko kung paano ang masarap na pakiramdam ng maging alipin ng sarili mong mga pangarap, pangangailangan, at damdamin. Ang mga gabing iyon ay nagsimula ng maging routine sa amin. Hindi ko na siya kayang pigilan, at siya rin, hindi ko na kayang tanungin kung bakit patuloy niyang ginagawa ito. Parang may isang magnet na patuloy na hinihila kami patungo sa isa't isa, hindi ko kayang itigil, at hindi ko na rin alam kung paano magtigil. Minsan, ang mga simpleng usapan na dati walang masyadong halaga, ngayon ay puno na ng kahulugan. Tuwing magkasama kami sa bahay, lagi niyang pinapaalalahanan ako ng mga malalambing na salita, mga titig na hindi ko maiwasang magbigay pansin. May mga pagkakataong magkasama kami sa sala, ang mga galak ng buhay, ang tawanan namin, ang mga kwentuhan. Lahat ng iyon ay parang mga panandaliang kaligayahan sa isang mundong puno ng pasakit. Pero palaging may kakaibang tensyon sa hangin. Isang pagnanasa na hindi na kayang ipaliwanag. At yun na nga, paulit-ulit, walang tigil. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa amin. Bawat gabi nagiging mas matindi ang mga halik niya. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kayang itulak siya palayo. At sa mga oras na kami lang dalawa, nawawala ang lahat ng mga alinlangan ko. Lahat ng mga sakit, mga kalungkutan,
mga pangarap na hindi natupad. Lahat ng iyon ay nawawala sa tuwing magkasama kami. Si Ricky, sa mga gabing iyon, parang siya ang naging mundo ko. Wala na akong ibang iniisip, kundi ang pakiramdam na ibinibigay niya. Ang mga kamay niyang humahaplos sa katawan ko, ang kanyang mga labi na nagsasalita ng mga salitang hindi ko na kayang tanggihan. At ako, parang isang batang walang magawa, kundi sumunod, sumabay sa bawat galaw niya. Ang bawat halik na inuukit niya sa mga labi ko, ang bawat hagod ng kanyang mga kamay sa aking katawan, nararamdaman ko ang init na bumabalot sa buong pagkatao ko. Minsan, parang nauubos na ako sa mga sensasyong ito. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, ang katawan ko ay nagsusumamo. Hindi ko na kayang pigilan ng sarap, ang init ng bawat kagat, ang bawat salpukan ng katawan namin na nagiging mas matindi, parang wala ng katapusan. Isang kasaysayan na paulit-ulit lang nangyayari. Ngunit sa bawat sandali, ang sarap na nararamdaman ko ay nagsisilbing gantimpala sa bawat pagkakataon na hindi ko kayang pagsisihan. Ang katawan ko, hindi na kayang magtanggi. Ang sarap, parang isang pagkaing matagal ko nang hinihintay. Isang pagkaing walang sawa kong kinakain. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Pero ang ngayon, ang bawat sandali, ang katawan ko'y sarap na sarap sa bawat kagat, sa bawat haplos, sa bawat pagnanasang hindi na kayang itago. Sa mga gabing iyon, sa mga gabi ng init at kaligayahan, hindi ko na alam kung paano ko malilinis ang sarili ko mula sa kasalanan na patuloy kong kinikilala at sa kasalanan na patuloy ding bumabalot sa aming dalawa. Ang mga gabing iyon ay nagsimula ng maging routine sa amin. Hindi ko na siya kayang pigilan, at siya rin, hindi ko na kayang tanungin kung bakit patuloy niyang ginagawa ito. Parang may isang magnet na patuloy na hinihila kami patungo sa isa't isa, hindi ko kayang itigil. At hindi ko na rin alam kung paano magtigil. Minsan, ang mga simpleng usapan na dati walang masyadong halaga, ngayon ay puno na ng kahulugan. Tuwing magkasama kami sa bahay, lagi niyang pinapaalalahanan ako ng mga malalambing na salita, mga titig na hindi ko maiwasang magbigay pansin. May mga pagkakataong magkasama kami sa sala, ang mga galak ng buhay, ang tawanan namin, ang mga kwentuhan. Lahat ng iyon ay parang mga panandaliang kaligayahan sa isang mundong puno ng pasakit. Pero palaging may kakaibang tensyon sa hangin. Isang pagnanasa na hindi na kayang ipaliwanag. At yun na nga, paulit-ulit. Walang tigil. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa amin. Bawat gabi, nagiging mas matindi ang mga halik niya. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kayang itulak siya palayo, at sa mga oras na kami lang dalawa, nawawala ang lahat ng mga alinlangan ko, lahat ng mga sakit, mga kalungkutan, mga pangarap na hindi natupad. Lahat ng iyon ay nawawala sa tuwing magkasama kami. Si Ricky, sa mga gabing iyon, parang siya ang naging mundo ko. Wala na akong ibang iniisip kundi ang pakiramdam na ibinibigay niya. Ang mga kamay niyang humahaplos sa katawan ko, ang kanyang mga labi na nagsasalita ng mga salitang hindi ko na kayang tanggihan. At ako, parang isang batang walang magawa kundi sumunod, sumabay sa bawat galaw niya. Ang bawat halik na inuukit niya sa mga labi ko, ang bawat hagod ng kanyang mga kamay sa aking katawan, nararamdaman ko ang init na bumabalot sa buong pagkatao ko. Minsan, parang nauubos na ako sa mga sensasyong ito. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, ang katawan ko ay nagsusumamo. Hindi ko na kayang pigilan ang sarap, ang init ng bawat kagat, ang bawat salpukan ng katawan namin na nagiging mas matindi. Parang wala ng katapusan, isang kasaysayan na paulit-ulit lang nangyayari. Ngunit sa bawat sandali,
Ang sarap na nararamdaman ko ay nagsisilbing gantimpala sa bawat pagkakataon na hindi ko kayang pagsisihan. Ang katawan ko, hindi na kayang magtanggi. Ang sarap, parang isang pagkaing matagal ko nang hinihintay, isang pagkaing walang sawa kong kinakain. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Pero ang ngayon, ang bawat sandali, ang katawan ko'y sarap na sarap sa bawat kagat, sa bawat haplos, sa bawat pagnanasang hindi na kayang itago. Sa mga gabing iyon, sa mga gabi ng init at kaligayahan, hindi ko na alam kung paano ko malilinis ang sarili ko mula sa kasalanan na patuloy kong kinikilala at sa kasalanan na patuloy ding bumabalot sa aming dalawa. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko at parang ang lahat ng mga limitasyon ko ay unti-unting nagiging malabo. Sa bawat gabi na magkasama kami ni Ricky, parang nawawala na ang hangganan ng kung ano ang tama at mali. At habang ang mundo ko ay unti-unting nagiging mas magulo, mas matindi, at mas mahirap, si Ricky naman ay patuloy sa pagpapalakas sa mga kahinaan ko. May mga gabing ang katawan ko na lang ang nagsasalita. At hindi na ako makapagsalita ng mga salitang may kahulugan. Bawat sa pantaha, bawat pagkakataon, nararamdaman ko ang sariling katawan ko na nawawala na sa kontrol. Hindi na ako makapagdesisyon, parang isang laro na hindi ko matukoy kung paano ko muling babangon mula sa mga sugat na ako rin ang nagbukas. Masakit, pero masarap. At sa mga gabing iyon, si Ricky ay ang pinakamatamis na gamot na hinahanap ng katawan ko. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang palampasin ang bawat pagnanasa na bumangon sa gabi. Isang linggo pagkatapos ng huling nangyari sa amin, nagkita ulit kami sa bahay. Ang mga titig niya ay puno ng mga lihim na hindi ko pa kayang maabot at alam kong ako ang isa sa mga dahilan ng mga iyon. Walang sino man ang pwedeng makaalam at ayokong malaman ng nanay ko, si Tess, kung anong nangyayari sa amin ni Ricky. Pero sa kabila ng lahat ng takot na iyon, mas nangingibabaw ang nararamdaman ko sa bawat sapantahan ng katawan ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit patuloy ko siyang hinahanap. Kailangan ko siya at parang hindi ko na kayang mawala siya sa buhay ko. Ang mga gabi na magkasama kami, hindi ko kayang itulak siya palayo. Para akong isang batang hindi kayang lumayo sa yakap ng ina. Pero si Ricky ang aking ina na puno ng kalokohan. Hindi ko na kayang tanggalin sa isipan ko ang bawat halik, ang bawat haplos ng kamay niya, na parang nagsisilbing gabay sa aking mga kalungkutan. Sa mga gabing iyon, wala nang pakialam si Ricky kung anong klaseng buhay meron kami. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa pamilya namin, sa buhay ko. Basta't ang ngayon, ang gabing iyon, ang mga katawan namin ay nagiging isa. Hindi ko na kayang takasan ang mga nararamdaman ko. At ang katotohanan ay, gusto ko itong maranasan muli at muli. Parang bawat pagnanasang iyon ay nagiging isang pagkakahulog sa mas malalim na pagkatalo. At hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin. Isang hapon, parang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa bahay. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero parang may mali. Ang puso ko ay mabilis ang tibok habang nagpapanggap akong abala sa mga gawain ko sa loob ng kwarto ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. At tila ba ang bawat galaw ko ay may nagmamasid. Si Ricky, sa mga oras na iyon, ay patuloy pa rin sa pagpaparamdam ng init sa mga mata ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito magtatagal at hindi ko na rin alam kung paano namin ipagpapatuloy ang lahat. Hindi ko na kayang magtakip. Bawat patagilid na tingin ni Ricky ay parang nagsisilibing babala. Nang magtagpo ang aming mga mata, parang walang magawa kundi magpatuloy. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Pero para sa akin, hindi ko kayang mawala siya.
Habang kami ay magkasama sa sala, ang mga mata ko ay patuloy na lumilingon sa mga pintuan at bintana. Tila ba may tumatambang na pangyayari at ang kalamnan ko ay nagsimula ng magtahimik. Hindi ko alam kung anong magaganap, pero parang may hangganan na ang kasalanan namin. Hindi ko kayang ayusin ang pagkakamali ko at mas lalo ko pang pinapalalim ang lahat ng ito. Hanggang sa narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Tess, ang nanay ko, na parang kidlat na dumapo sa hangin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, ng pagkabigla, ng kalungkutan. Para bang ang buong mundo ko ay napako sa isang segundo. At wala na akong magawa kundi ang tumingin sa mga mata ng nanay ko. Siya ang nahulog sa katotohanan. Hindi ko kayang magsalita. Ang katawan ko ay nagyayelo sa takot, habang si Ricky, na matagal ko nang nakakasama, ay napako rin sa kanyang pwesto. Ang mukha niyang wala nang ibang masabi kundi ang pangalan ko. Ma, please. Ang mga salitang nahulog mula sa bibig ko. Hindi ito. Wala kang karapatang gawin ito. Ang sigaw ni Tess, ang kanyang mga mata ay parang apoy na sumabog. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong sitwasyon. Ricky, ikaw pa. Hindi ko kayang magpatawad sa inyo. Walang silbi ang mga paliwanag na gusto kong sabihin. Ang sakit na nararamdaman ko sa mga mata ng nanay ko ay walang katumbas. Hinaplos ko ang aking mga mata at niyapos si Ricky. Ngunit wala na akong magawa. Alam ko na wala nang balikan. Ang lahat ng mga alaala ng pagmamahal at galak na dulot ng mga gabi namin ay naging isang malupit na pagkatalo. Ang mga susunod na sandali ay tila walang hanggan. Si Tess ay naglakad palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang na parang tinataboy ang lahat ng kasinungalingan at sakit. Pumikit ako at sa mga sandaling iyon, nawawala na ang lahat ng aking panlaban. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang sitwasyon na hindi ko kayang kontrolin. Mahal ko si Ricky. Ngunit alam ko na sa mga mata ng nanay ko, sa mga mata ng mga tao sa paligid ko, ako na lang ang may kasalanan. Ang pananagutan ay walang kalaban-laban na pagkalipas ng insidente, ang bahay na dating puno ng tawa at mga kwento ay naging tahimik at malamig. Parang may hangin na pumapait at hindi ko kayang takasan ang sakit na dulot ng mga mata ni Tess na puno ng galit at kalungkutan. Hindi ko kayang intindihin kung paano ko nasaktan ang nanay ko, kung paano ko pinilit ang sarili ko sa ganitong sitwasyon, at kung paano ko pinili ang maling daan. Nasa kwarto lang ako, nakaupo sa aking kama, pilit inaabot ang mga sandaling nawala sa mga kamay ko. Sa mga gabing hindi ko kayang kalimutan si Ricky, ako na ngayon ang nagiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ko. Ma, sorry. Minsan, paulit-ulit kong sinasabi ito, pero parang wala na itong epekto. Parang ang mga salitang iyon ay wala ng halaga. Pati ako, hindi ko na alam kung anong klase ng tao ako. Napagod na ako sa mga kasinungalingan, sa mga pag-aakalang magiging maayos ang lahat. Pero hindi pala. Naglakad ako papunta sa kusina at doon ko nakita si Tess. Tahimik at nakatayo sa tabi ng lababo. Ang mga mata niyang hindi na malulumbay, kundi puno ng kabiguan. Hindi siya umiiyak, pero ang kanyang katahimikan ay masakit kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi ko kayang titigan siya, kaya tumalikod ako at lumabas na lang ng bahay. Naglakad ako sa kalsada at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Isang hakbang papalayo sa bahay ko. Isang hakbang papalapit sa mga desisyon na wala akong magawa kundi tanggapin. Nakayuko ako habang naglalakad. Pilit tinatago ang mga luha na hindi ko kayang ipakita. Wala akong kayang gawin. Lahat ng mga kwento na ako lang ang may alam ay ngayon nagiging bukas na sugat na hindi ko kayang isarado.
Nang umabot ako sa isang sulok ng kalsada, may nakita akong pamilyar na mukha, si Ricky. Siya'y nakatayo sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit may kaunting kaba. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba kami. Ngunit siya ang unang nagbukas ng bibig. Sarin, hindi ko kayang makita kang ganyan, sabi niya. Hindi ko kayang maging bahagi ng pagkawasak ng pamilya mo. Habang nakatingin siya sa akin, ang bawat salita na binanggit niya ay parang ang bigat sa dibdib ko. Naramdaman ko ang pagkatalo, pero hindi ko kayang alisin ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit na ako ang nagpasimula ng lahat ng ito, kahit na ako ang may kasalanan, hindi ko kayang iwan siya. Ricky, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sabi ko, ang boses ko ay malungkot, puno ng guilt. Mahal kita, pero alam kong mali ito. Alam ko, Sarin. Mahal din kita. Pero hindi ko kayang patagilid na sumira ng buhay ng pamilya mo. Sa mga salitang iyon, parang isang pader ang tumayo sa pagitan namin. Ang init na dulot ng pagmamahal na mayroon kami ay naging malamig na metal. At sa kabila ng lahat, hindi ko kayang itulak siya palayo. Ngunit hindi ko rin kayang pabayaan ang pamilya ko. Ang puso ko ay naglalaban sa bawat hakbang. Hindi ko kayang mawala ka, sabi ko. Halos pabulong. Pero hindi ko kayang masaktan pa ang nanay ko. Si Ricky ay tumahimik. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero ang mga mata niya ay hindi na katulad ng dati. Ang mga mata niya ay puno na ng desisyon. Mahal kita, Sarin. Pero dapat nating ayusin ang mga buhay natin bago pa tayo tuluyang malugmok. Sa mga salitang iyon, parang isang pinto ang nagsara. Naglakad si Ricky palayo at ang bawat hakbang niyang iyon ay parang isang piraso ng puso ko na nawawala. Sa mga gabing iyon, hindi ko kayang sagutin ang tanong ko sa sarili ko. Paano ko aayusin ang lahat ng ito? Paano ko babangon mula sa lahat ng pagkatalo? 3 linggo ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng iyon. Ang buhay ko ay parang nahulog sa isang madilim na balon at hindi ko kayang muling tumanaw sa liwanag. Si Tess ay hindi na nagbukas ng pinto ng kanyang puso para sa akin. Hindi ko siya masisisi. Ang ginawa ko sa pamilya namin ay walang katumbas na pagkakamali. Pero ako, bilang anak, hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang kami maghihiwalay. Nasa kwarto lang ako buong araw, hindi na nakakapagtrabaho o nakakaupo sa sala. Bawat sandali ay isang pagninilay na puno ng sakit. Nais ko nang makipag-ayos kay Tess. Pero ang tanging naririnig ko lang mula sa kanya ay ang malamig na katahimikan. Hindi ko alam kung paano ko siya lalapitan o kung may pagkakataon pa akong magpakita ng aking pagkukulang at hilingin ang kanyang pagpapatawad. Isang hapon, nang umupo ako sa harap ng salamin, tinitigan ko ang sarili ko at naramdaman ko ang mga luha na muling pumatak mula sa aking mga mata. Sabi nila, ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit paano ka magpapatawad kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo? Kung hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng mga desisyon ko, paano ko aaminin ang mga pagkakamali ko sa iba? Naglakad ako patungo sa sala at muling sumubok maghanap ng mga paraan upang makausap si Tess. Naguguluhan ako at sa bawat hakbang, ang puso ko ay tumitibok ng mas mabilis. Hindi ko na kayang maghintay, hindi ko kayang ipagpaliban pa. Dapat ko nang harapin ang mga bagay na wala akong lakas na harapin noon. Pumunta ako sa kwarto ni Tess at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nandyan siya, nakaupo sa gilid ng kama, ang mga matay nakatingin sa kawalan. Nang makita niya akong pumasok, hindi siya kumilos, hindi rin nagsalita. "Ma, pwede ba kitang makausap?"
Malumanay kong tanong. Ang boses ko ay may kalungkutan. Tahimik, siyang tumingin sa akin at tumango ng marahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero nagpatuloy ako. Ma, pasensya na po sa lahat. Hindi ko kayang ayusin ang lahat ng nangyari, pero sana po magpatawad kayo sa akin. Alam ko pong mali ako. Hindi ko po kayang mabuhay na walang pagkakasunduan sa inyo. Si Tess ay patuloy na tumingin sa akin at hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Ngunit ang galit sa mga mata niya ay unti-unting napapalitan ng lungkot habang ako'y nag-iisip ng mga susunod na sasabihin. Dahan-dahan niyang nilapitan ang isang kahon na nasa tabi ng kama. Bumangon siya at inilabas mula sa kahon ang isang lumang larawan. Isang larawan kami, kasama si Ricky, na masaya, nagbabakasyon, sa isang lugar sa Laguna noong mga araw na masaya pa kami bilang pamilya. Walang ibang naroroon kundi ang tatlo kami, at sa mga mata ni Tess sa larawan, kitang-kita ang pagmamahal sa pamilya. Sarin, sabi niya, ang boses niya ay malumanay. Hindi ko kayang hindi magpatawad, pero ang sakit. Hindi ko kayang makita na nasasaktan ka rin. Napaupo ako sa sahig at ang mga luha ko ay patuloy na bumagsak. Ma, wala akong ibang hinahangad kundi ang maging maayos tayo. Hindi ko kayang gawing magkaaway tayo. Ang mga sandaling iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting liwanag. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming pamilya, pero si Tess, sa huli, ay hindi ko na kailangang pilitin. Tanggap ko ang lahat ng mga pagkakamali ko at sa kabila ng lahat ng pain, siya ang unang nagbigay ng pag-asa. Hindi ko kaya magpatawad ng buo, Sarin, sabi ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbuhos ng mga luha. Pero may pagkakataon pa. Kung matututo kang magpatawad sa sarili mo, baka matutulungan din kita. Nagyakap kami. At sa mga sandaling iyon, alam ko na kahit hindi pa buo ang pagpapatawad, may simula na. Ipinagpapasalamat ko ang pagkakataon na muling isang buwan na ang lumipas mula nang magsimula akong magbago. Marami na akong natutunan mula sa mga pagkakamali ko. At kahit mahirap, natutunan kong tanggapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyon ko. Minsan naiisip ko kung paano ako nakalabas sa madilim na sitwasyon. Pero alam ko, sa huli, ako lang ang makakapag-ayos ng lahat ng ito. Ang mga hakbang ko ngayon ay mas maingat at sa bawat araw, tinatangkilik ko ang mga pagkakataong ibinabalik sa akin ng buhay. Si Tess at ako ay nagkausap pa at bagamat hindi pa kami ganap na nagkakasundong bumalik sa dati, nakikita ko na may mga pag-usbong na muling magaganap. Iba na ang timpla ng relasyon namin. Nagiging mas matatag kami at ako bilang anak ay natututo na maging mas responsable sa mga desisyon ko. Hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na punong-puno ng takot at pagkakasala. Nais kong magbago, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa sarili ko. Nais kong maging mas matatag at higit sa lahat, nais kong maging tunay na masaya. Alam ko na hindi madali ang maghilom at ang sugat na dulot ng mga pagkakamali ko ay hindi agad malilinis, pero handa akong magsimula ulit. Si Ricky, ang puso ko ay malungkot pa rin para sa kanya. Alam ko na hindi na kami pwedeng magbalikan at kahit na gusto kong magpatuloy sa pagmamahal ko sa kanya, natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ko ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal sa isang tao na naging bahagi ng aking pagkatalo. Nagpapatawad ako sa kanya at sa lahat ng mga pagkakamali ko. Natutunan kong magbigay ng pagkakataon na magsimula ulit. Habang iniisip ko lahat ng mga nangyari, naisip ko na sa bawat pagkatalo, may aral na natutunan. Wala akong ibang magagawa kundi ang tanggapin ang aking pagkakamali, magpakumbaba at magsimula ulit. Ang buhay ay puno ng pagsubok
at wala ni isa sa atin ang exempted sa mga ito. Pero ang pinakamahalaga ay kung paano natin tatanggapin ang lahat ng iyon at paano tayo matututo mula rito. Sa lahat ng ito, naiintindihan ko na, sabi ko sa sarili ko, ang tunay na kalayaan ay hindi sa paghahanap ng kasalanan ng iba, kundi sa pagtanggap ng ating sariling pagkakamali at ang lakas na magpatuloy kahit na ang lahat ng bagay ay tila nawasak. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi mula sa iba. Ito ay nagsisimula sa sarili. Dapat nating tanggapin ang ating mga pagkatalo, maghanap ng mga paraan upang matutong bumangon, at yakapin ang ating mga pagkakamali upang magpatuloy. Hindi ko alam kung anong hinaharap ko, pero alam ko na sa huli, ako ang magpapasya kung paano ko tatahakin ang aking landas. At sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalagang relasyon na dapat nating alagaan ay ang relasyon natin sa ating sarili. Kapag natutunan nating tanggapin at mahalin ang ating sarili, mas madali nating maipakita ang pagmamahal sa iba. At ayun na nga, mga kasirin, natapos na naman ang isang makulay na kwento na puno ng aral at emosyon. Si Sarin, tulad natin lahat, ay nagdaan sa mga pagsubok at pagkakamali, pero natutunan niyang magpatawad at magbago. Isang magandang paalala na sa huli, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Maraming salamat sa mga nakinig at nag-share ng kanilang mga thoughts. Kung may kwento kayong gustong ibahagi o may nais kayong itanong, huwag kalimutang i-message kami. Hanggang sa muli, mga kasirin, stay safe, stay kind, at tandaan, lahat ng pagsubok ay may katapusan at bawat kwento ay may pag-asa. Kita-kits sa susunod na gabi.